Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin at komentuhan po natin. Nagpahayag po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin ang ating mahal na busy mga katambay. Ito po, set ko lang po. Bayan, Assalamualaikum. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad, at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. Ayan po, mga katambay, mga kababayan. Napakaganda po ng mensahe ng ating VP Sara. Siyempre po, una, nagpasalamat siya sa kay Pangulong Marcos, siyempre, dahil siya ang Pangulo po natin at Commander-in-Chief niya. Siya po ang Vice President, di po ba? At yung suporta, siyempre, bilang siya kalihim ng Department of Education o ang DepEd, di po ba mga katambay? Pero ang kahanga-hanga po mga katambay sa ating VP Sara, yung kanyang paninindigan bilang isang politiko ng ating bayan. Talagang nakikita niya yung problema. Yung nakagandahan sa ating VP nakikita niya muna yung malaking problema ng ating bansa. Kisa nga naman unahin mo yung hindi pa naman importante. Di po ba, mga katambay? Di po ba ang malaking problema ng ating bansa, sinabi ng BB, unahin muna natin, di ba, ang nagtataas ang bilihin, di ba? Napakalaki ng problema natin, lalo ng mga Pilipino, di po ba? Dahil maraming mahirap sa ating bansa. Tayo po, napakarami natin, di ba? Na nahihirapan sa presyo ng bilihin, di ba? Tapos, kawalan ng trabaho, di ba? Sinabi po ni BP Sara yung mga talagang dapat unahin ng ating bansa, di ba? Kisa unahin mo yung PI, yung Chacha, di ba? Kasi makapag-iintay naman yan kung talagang yan kailangan ng ating bansa dahil sinasabi yung provision ng economy natin kailangan na ripasuhin, di ba? Kaya kailangan Chacha. Pero ito yung kailangan ng mga Pilipino ngayon, di ba? Kaya ipinaliliwanag mismo ng BP. Ito ang dapat nga unahin, di ba? Lalo rin sa kamera, di ba? Kasi mismo ang nagpupus po talaga kamera di ba? Lalo sa gastos. Ginagastosan po talaga nila ng napalaking pera yung PI na yan, di ba mga katambay? Pero sa ating BP, palibasa siya may mandato, may pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. Talagang nakikita niya na dapat unahin ito, pangangailangan ng mga Pilipino, di po ba? Yung ating, naghihirap tayo. Kulang na tayo sa mga trabaho sa ating bansa. Tapos nagtataas ang pabilihin, di po ba mga tambay? Kaya
nakikita natin kay VP Sara nga talaga yung pagiging nanay, di po ba? Parang yung dating Pangulo na Duterte, siya yung nakita natin yung pagiging ama. Dito naman kay VP Sara, nakikita natin yung pagiging nanay ng bayan. Di ba mga katambay? Kaya nakaka-amaze, di ba? Kahit napakaraming bumabatikos sa kanila, lalo sa BP, dahil nga marami nag-aambisyon na magkaroon ng kapangyarihan na katulad po ng presidente, di ba? Kaya pilit po siyang sinisiraan. Napakarami pong naninira sa BP. Kahit po sa social media. Di ba? Pero yung stand ng BP, lalo sa politika, may kanya-kanya silang pananaw. Yan ang kagandahan sa mga pamilya Duterte. May kanya-kanya silang pananaw pagdating sa politika. Ang bise, ang kanyang paninindigan, uunahin niya yung kanyang trabaho at mandato bilang siya halal na Vice President ng Pilipinas. May pagkakataon kasi, may panahon para sa politika, di ba? Pero ngayon, nakikita ng ating Vice President, mga katama, yung problema ng ating bansa, kahirapan, di ba? Napakalawak at halos buong Pilipinas, di ba? Napakaraming ang ating mga kababayan napakaraming naghihirap, di ba, mga katamay. Pero ang solusyon naman ng ating gobyerno, tulad niyan, sa pamamagitan ng speaker, ang pinsan ng Pangulo, na siya po yung tinalagayatan ng ating presidente na mag-resolba ng ating kahirapan, lalo sa nagtataas ang bilihin, di ba? Ilang probinsya na ang napupunta ng speaker para sinasabing makatulong at makaresolba ng kahirapan natin, di ba? Nagbibigay ng mga ayuda, di ba? Ang solusyon. Kaya sana po itong ating pamahalaan ngayon, marinig din po nila o maisip yung sinabi po ng ating BP na sana i-priority natin itong napaka-importanteng problema ng ating bansa. Di ba? Pagkain, nagtataas ang mga bilihin, di ba? Kaya kaya wag na natin na bigyan ng malaking issue o problema ang pamilya Duterte lalo sa politika, di ba? Pagdating kasi sa politika, may kanya-kanya silang pananaw. Yun ang sinabi ni BP Sara. Nirerespeto niya ang pananaw ng kanyang ama. Pananaw ng kanyang ama yon, ng kanyang kapatid, di ba? At siya may sarili siyang pananaw. Yun ang kagandahan sa mga Duterte. Pagdating sa politika, may kanya-kanya silang diskarte na paggawa at pagtulong sa pamahalaan, sa gobyerno natin, di ba? At sa mga Pilipino. Pagdating sa politika, di ba? Pananaw ni Pangulong Duterte yon. Yun naman karapatan niya bilang siya ngayon ordinaryong mamamayan. Di ba? Wala na siyang katungkulan. Karapatan niya magpahayag, di ba? Kung ano yung nasa loob niya at nakikita niya. Ganon din ang ang mga kapatid niya. Pero hindi sila yung, yung sinasabi na kinukontrol nila. Walang controller sa kanila. Kahit na kay Pangulong Duterte, hindi nagpapakontrol ang BP Sara natin. May sarili siyang diskarte at paninindigan at yun ang kanyang ginagawa at pinapakita sa atin. Yung paglilingkod, inuuna niya, sabi niya, di ba? Yung edukasyon, yun yung binigay na tungkulin sa kanya ng Pangulo. Kaya pagbubutihan niya, lalo sa edukasyon ng ating mga kabataan. Kasi yan yung masusunod na pag-asa o, future ng ating bansa, ang ating mga kabataan. Kaya napakaganda po na nahawakan ng ating BP Sara, ang DepEd. Ngayon, ang DepEd, nakikita natin na improvement, di ba? Napakalaking improvement ng DepEd. Kaya napakaswerte ng mga kabataan kasi ang naging secretary ay ang ating BP Sara. Di ba mga katambay? Yan lang po mga katambay. Ang komento ko. At kayo rin po, pwede po kayong magkomento at magpahayag sa mga reaksyon at tinura ng ating Vice President mga katambay. Malaya po tayong mga Pilipino na magpahayag ng ating mga nakikita sa ating mga lingkod bayan ng ating bansa. Di po ba? Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan po muli. Mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, tiis-tiis lang,
malapit na rin ang panahon at time ni BP Sara. Paalam po. Bye-bye.